Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong i-share sa inyo itong post ni Crisette Laureta Chu. Mga OFWs na nag-cast na ng kanilang votes o online voting. Kaya lang, yung ibinoto nila na straight PDP laban, ibang mga pangalan ang lumalabas. Grabe. Ito, 1 hour ago na post ni Crisette. I'm getting a lot of complaints on my inbox regarding OFW voters who experience voting for a different set of senators pero pagtingin nila ibang names ang lumalabas. Supreme Court, PH, please do something to protect the votes of our people. PDP Laban senators, please form a team that would process the complaints so you can file before the Supreme Court. So ito, in-attach ni Crisette Laureta Chu yung mga messages sa kanya. Dalawa lang itong sample na no. Hi, OFW in Singapore here. I voted 2 yesterday. Voted straight PDP Laban plus 2 Senator 2. But on QR, some names is not the one I voted for. Thanks. I also screenshot the one I voted. Then another one. OFW Singapore here. It's the same encounter online voting. Voted straight PDP Laban senators, straight but ibang names na yung nasa ballot. Sabi, no? Bago tayo magbasa ng mga comments, ito, may post si John Abenes. Ano ba yung post ni John Abenes? Ito. Okay, John Abenes, 1 hour ago, sabi niya, Duterte candidates, binoto ng isang OFW. Pero, ito ang mga lumabas, Soto, Pacquiao, Tulfo, Brosas, Busita ang lumabas. Ano ito, Comelec? Question mark. So, magbasa tayo sa mga comments. Erwin Salazar, dapat ipatigil na ng Supreme Court ang botohan ng mga OFW sa online voting. Erwin Salazar, kaya pala matapang na sinabing 12-0 daw ang mga senador niya dahil sa dayaan mananalo. Josephine Alviso, nakaprogram na yata ang resulta ng survey na lumalabas sa selected candidates. Malinaw, mind conditioning ang surveys. Linda Freyes, stop online voting. AB, imagine grabe ang mga confidence nila kahit buong mundo na nagrarally kasi dadayain lang nila. Gizar Fernando, wala nang ginawang tama itong admin na ito. Nakakagigil. So, punta tayo, balik tayo, parang may to si Attorney Torion. Sana ba yun? Sasalita si Attorney Torion. Ang grupo ni Attorney Torion, Attorney Vic Rodriguez, iba pang abogado, nagsampa na ng petisyon sa Supreme Court, pinapatigil ang online voting dahil nga walang kasiguruhan. At ito, lumalabas na. Okay, sandali kay may nakita akong kuan ni ito pa Ito, Dare to Ask. Post ni Dare to Ask.
Dear PDP Laban, Senator Padilla, Israelite Torion, we are receiving many complaints with proof from our OFWs about the results of their vote being allegedly inconsistent sa binoto nila. Are there more nuances sa text files na nakikita natin? Different names are reflected. What does it mean? Kailangang maliwanagan po ang ating mga OFWs. COMELEC should clarify and explain. Please release an official statement regarding this. At kung saan po pwede mag-send ng ebidensya. Thank you. Okay, so bago lang yung nangyari sa Davao, yung mga election paraphernalias. Galing sa contractor, main contractor, pinasubcontractor din niya. Yung subcontractor, itinago lang ang mga election paraphernalia sa isang private residence na wala man lang nagbabantay. Diba? Nakakaduda. So ito, nasundan na naman dito. So, baka tama yung sinasabi ni Attorney Respicio ba yun, yung vice mayoral candidate sa Marin Cagayan Valley? Nakakatakot na po. Ang lakas po ng simpatya ng taong bayan, PDP Laban Straight. Pagdating na sa online voting, lalo na sa OFWs, talagang nag-uumapaw ang suporta ng ating OFWs sa PDP Laban kay PRRD. So ano ngayon, boboto sila, ibang pangalan naman ang lumalabas. Nakakadismaya. Okay. Israelito Torion, yan, sinasabi ko, nag-live siya eh. Ito, sabi nyo, hi, nag-live ako kanina. Nag-volunteer po mga 4th year law students ng Jose Maria College of Law to act as the de facto secretariat to receive, document, and marshal all complaints re-online voting. It is imperative that the OFWs and overseas Filipino registered voters be assisted in documenting their complaints so that we can use them legally in whatever forum that we may go in order to obtain legal relief. Magpalabas ako mamaya ng announcement. Since I was the legal counsel of the petition filed by PDP Laban and senatorial candidates Attorney Bondok, Lambino, Rodriguez, and the OFWs, I felt that I have to do this in order to strengthen our case that was filed before the Supreme Court. Wow! Salamat sa mga volunteers, mga law students sa Jose Maria College. Ito po yung eskwelahan ng QOJC. So, bantayan po natin ang ating mga boto, mga OFWs. I-document nyo yung picturean nyo bago nyo padala. Tapos kunin nyo yung feedback, yung ibang pangalan lumalabas para kompleto po ang documentation. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talaandig ng Bukidnon. Dahil ang sweldo natin sa channel na ito is tinutulong natin sa tribo. Sa ngayon, namimigay tayo ng mga yero at pako para ma-repair ang mga sira-sirang bahay ng tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Mauna ni ang yero nga ipanghatag din sa Sitio Garden. Sakop sa may Tikalaan Bukidnon. Og mauna ni sila. Salamat kayo. Salamat yun. Salamat yun. Higikap sa Ginoo ang kasing-kasing sa ka may mga tao. Hinapunta nga daghan sila nga moabot kanser. Para dagan pang matabangan. Dagan pang matabangan sa kanser. Makanan ka sa katong ba sa kapel. O karon mo na ni ang natagaan og gero. Yay! Salamat kayo. Muna ni sila. Og muna ni sila.
So, 60 na ni sila kabalay ang natabangan din sa Sitio Garden. Kayo kay mag-atom na gid mi. Salamat. Sa akin nga gihatag. Salamat dato. Mayo pang salamat kayo, Sen.